Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang araw ay nagsisimulang magdapo sa matayog na kabundukan sa Hilaga, at ang mga ulap ay kulay kahel sa ilalim ng kalangitan. Sa maliit na baryo ng San Isidro, ang hangin ay malamig at may daladalang amoy ng pag-ulan. Ang mga huni ng ibon ay nagsisilbing natural na musika, habang ang mga bata ay naglalaro sa malawak na kalye ng kanilang nayon. Si Aline ay naglalakad sa harap ng kanilang maliit na bahay, ang mga matay nakatuon sa kanyang mga paa, umaasa na hindi na muling magbabalik ang mga alaala ng nakaraang linggo, ang pagkatalo sa paaralan, ang hindi maipaliwanag na kalungkutan sa kanyang puso. Si Aline ay isang 17 taong gulang na dalaga na hindi pa natutuklasan ang tunay niyang pagkatao. Sa kabila ng kanyang tahimik at mahinahong personalidad, may mga pagkakataong tila may tinatagong sakit sa kanyang mga mata. Bawat hakbang niya patungo sa kanilang bahay ay tila isang hakbang papalapit sa mga lihim na matagal nang iniiwasan ng kanyang pamilya. Ang bahay nila, na matagal nang itinayo sa gilid ng baryo, ay may mga pader na puno ng kwento, mga kwento ng kanilang ninuno at mga kababalaghan na hindi maipaliwanag. Habang binabaybay ang maalikabok na daan patungo sa kanilang bahay, narinig ni Aline ang malalim na tinig ng kanyang lola mula sa loob ng bahay. Ang kanyang lola, si Lola Teresa, ay isang matandang babae na laging puno ng kwento, mga kwento ng kanilang angkan at mga kababalaghan na minsan ay mahirap paniwalaan. Pero ngayon, ang boses ni Lola Teresa ay tila nagtataglay ng kakaibang tunog, parang may nais itong sabihin na matagal nang naitago. Pagtungtong niya sa pintuan ng bahay, inabutan niya ang kanyang lola na nakatayo sa may pintuan ng attic, isang silid na hindi niya madalas pasukin. "Aline, lumapit ka. May bagay akong nais ipakita sa iyo," sabi ni Lola Teresa. Ang tinig nito ay puno ng kabangisan at lihim. Si Lola Teresa ay isang babae ng matinding pagkatao, matalino, may malalim na pananaw sa buhay, at may kakayahang magtago ng mga lihim na minsan ay hindi kayang ipaliwanag ng mga ordinaryong tao. Hindi niya sinasadyang magtago ng mga bagay, pero may mga pagkakataon na ang mga mahahalagang impormasyon ay itinagong niya upang maprotektahan ang pamilya. Ngumiti si Aline, ngunit ang ngiti na iyon ay may kabuntot na pag-aalinlangan. Walang duda na mayroong hindi normal sa kanilang bahay, lalo na sa attic na iyon. Ang silid na hindi niya magawang pumasok, kahit na noong bata pa siya. Nararamdaman niyang may presensya sa lugar na iyon, isang presensya na nagpapakita lamang ng mga bagay na mahirap ipaliwanag. Sumunod siya kay Lola Teresa, at habang papalapit sila sa hagdan ng attic, naramdaman ni Aline ang lamig na tila nagmumula sa taas. Hindi tulad ng mga unang araw ng tag-init, ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang katawan ay nagbigay ng kakaibang panginginig. Ang bawat hakbang ay parang paglalakbay patungo sa isang lugar na hindi niya alam kung anong klaseng misteryo ang naghihintay. "Nandyan sa kanto," sabi ni Lola Teresa habang binuksan ang pintuan ng attic. Sa kabila ng dilim at alikabok, nakatambad sa harap nila ang isang matandang salamin na nakatayo sa isang sulok ng silid. Ito ay hindi pangkaraniwan. Hindi lang sa laki nito, kundi pati na rin sa hitsura, may mga kumikislap na guhit na parang mga alon na naglalakbay sa ibabaw ng salamin. Ang frame nito ay pumuputi at nagkakaroon ng kakaibang kislap tuwing tumatama ang ilaw mula sa bintana. Tila ba ang salamin ay buhay, at sa bawat liwanag na tumama dito, may umaabot na hindi kayang ipaliwanag na enerhiya. Ang salaming ito, simula ni Lola Teresa, ay hindi isang ordinaryong gamit lamang. Ito ay isang pinto sa ibang mundo. At ikaw, Aline, ay may koneksyon dito. Ang mga salita ng kanyang lola ay nagpatindi sa kabang nararamdaman ni Aline. Hindi niya alam kung maguguluhan o matatakot. "Lola, anong ibig mong sabihin?" tanong ni Aline, halatang naguguluhan. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok at ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig ng kaunti. Ang mga mata niya ay nakatutok sa salamin, at habang binabaybay ng kanyang mga mata ang mga kumikislap na linya nito, naramdaman niyang may kakaibang puwersa na humihila sa kanya. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magpakiramdam ng hindi maipaliwanag na pagkabighani. Si Lola Teresa ay lumapit at dahan-dahang nilinis ang ibabaw ng salamin. "Nais kong malaman mo, Aline, na may mga bagay na hindi mo alam tungkol sa iyong pinagmulan. Ito ang iyong kapalaran, isang kapalaran na tinawag ng salamin. Hindi mo pa ito nauunawaan, ngunit darating ang araw na kailangan mong sumunod sa tawag nito." "Hindi ko po maintindihan, Lola," sagot ni Aline, ang mga mata niya ay naglalaman ng kalituhan at takot. "Bakit ako? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito?"
Bago pa makapagsalita si Alain, isang liwanag ang sumik mula sa salamin. Ang liwanag ay naging napakaliwanag, halos magpasabog ang buong silid. Hindi nakagalaw si Alain, at ang kanyang mga mata ay naging malaki sa takot. Pero bago pa man siya makapagsalita, isang malamig na tinig ang umabot mula sa loob ng salamin. Ang tinig ay hindi galing kay Lola Teresa, kundi mula sa isang hindi nakikitang nilalang. Ang tinig na iyon ay tila isang pinto na nagbukas, at nagdala ng hindi maipaliwanag na pangako at takot. Alain, ikaw ang napili. Ang oras ay dumating na. Ang tinig na iyon ay parang musika na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Itinulak siya nito, at ang hindi niya kayang kontrolin na puwersa ay nag-udyok sa kanyang katawan na maglakbay patungo sa salamin. Anong nangyayari, Lola? Sigaw ni Alain habang pinipigilan ang sarili na mapalapit sa salamin. Ngunit parang may hindi nakikitang kamay na humihila sa kanya. At bago pa man siya makapagsalita, ang kanyang katawan ay bumagsak sa harap ng salamin. Sa isang iglap, ang lahat ay naging madilim. Ang dilim ay pinalitan ng isang malabong liwanag, at ang isang malamig na hangin ay humaplos sa kanyang balat. Ang kalikasan ay tila nagsasalita, ang mga puno at halaman ay may buhay, at ang mga ibon ay kumakanta ng mga awit na hindi pamilyar kay Alain. Nang dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata, nakita niyang siya ay hindi na nasa attic, kundi sa isang napakagandang lugar na puno ng misteryo. Ang mundo na ito ay hindi tulad ng kanyang nakasanayan. Pagmulat ng mga mata ni Alain, ang paligid ay tila isang bagong dimensyon. Hindi siya naniniwala sa kanyang mga mata, ang mga puno ay may mga dahon na kumikislap sa ilalim ng araw na may kakaibang kulay, at ang hangin ay may amoy ng sariwang halimuyak ng mga bulaklak na hindi pa niya nakikita. Ang buong kapaligiran ay tila isang gubat, ngunit ang mga puno ay mas matangkad kaysa sa anumang nakikita niya sa San Isidro. Sa kabila ng mga puno, makikita ang mga kislap ng ilaw na tila mga hayop o nilalang na naglalakbay sa pagitan ng mga sanga. Ang kanyang mga paa ay nag-umapaw sa takot at pagkalito, ngunit hindi siya makagalaw. May isang pakiramdam na parang pinipigilan siyang tumakas o humingi ng tulong. Ang kanyang lola, si Lola Teresa, ay nawawala, wala ni isang tanda na siya ay naroroon. Pinalitan ito ng isang tahimik na puwersa, isang hindi maipaliwanag na nararamdaman na nagsasabi sa kanya na mayroong misyon o layunin siya sa lugar na ito. Ngunit ano yon? Mabilis na tiningnan ni Alain ang kanyang paligid. Nakita niya ang isang malabong daan na natatanaw mula sa kanyang posisyon, isang landas na tumutok sa malalayong kabundukan at mga pook na hindi niya kayang tuklasin ng mag-isa. Tila ba ang lugar na ito ay isang panaginip at sa kabila ng lahat ng kababalaghan, may isang pakiramdam ng kalungkutan na pumapalibot sa kanya. Lola, tawag niya, ang kanyang boses ay lumalabas na may takot at kalituhan. Walang sagot. Ang hangin ay nagsimulang mag-ambag ng mga huni mula sa mga kakaibang hayop, mga tunog na hindi pa niya naririnig, na parang isang wika mula sa isang hindi kilalang mundo. Wala siyang ibang magawa kundi ang sundan ang landas na nakikita niyang humahantong sa dilim. Habang siya ay naglalakad, naramdaman niya ang isang kakaibang puwersa na gumagabay sa kanya, ang mga tunog ng paligid ay tila nagbibigay sa kanya ng mga senyas. Maya-maya pa, nakatagpo siya ng isang makintab na bato na tila kumikislap sa ilalim ng dilim ng gubat. Sa pagtapak niya rito, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw, at agad-agad, isang nilalang na may matalim na mata at mga pangil ang lumitaw mula sa mga puno. Isang malaking nilalang na parang isang malaking hayop na may katawan ng leon, ngunit may mga pakpak ng ibon. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang matang mas matalim pa kaysa sa pinakamatang nakikita ng mga tao sa mundong ito. Hindi ka ba natatakot? Ang tinig ng nilalang ay tila mula sa isang kabunduhang lumilipad, at ang bawat salitang binitiwan nito ay may kasamang panginginig. Hindi ko alam kung nasaan ako, sagot ni Alain, ang kanyang boses ay malakas sa kabila ng takot na nararamdaman. Saan ako? Ano ito? Sino ka? Ang nilalang ay tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay naglalabas ng isang kakaibang ningning na parang hinuhukay ang kanyang kaluluwa. Ako si Lirael, ang tagapag-ingat ng daigdig na ito, sagot nito, ang kanyang boses ay malalim at puno ng otoridad. At ikaw, Alain, ay dumating sa amin ng hindi inaasahan. Nagkamali yata kayo, sagot ni Alain, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi ako nararapat dito. Hindi ko alam kung bakit ako narito. Lirael ay bumisi. Wala kang pagpipilian. Ang salamin na iyong tinanaw ay isang pinto, at ikaw ay dumaan sa pinto ng kapalaran.
Ang iyong misyon ay nagsisimula ngayon at hindi mo na mababawi ang iyong mga hakbang. Hindi maintindihan ni Alain ang sinasabi ng nilalang, ngunit ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi siya sigurado kung gusto niyang magpatuloy sa lugar na ito, ngunit wala rin siyang ibang magagawa kundi sumunod kay Lirael. Bakit ako? Ano ang nangyayari dito? Tanong niya. Lirael ay hindi sumagot agad. Tumingin lamang ito sa kanya ng malalim at may kasamang isang pagnanasa na hindi kayang ipaliwanag ni Alain. Bawat nilalang ay may dahilan kung bakit naparito, Alain. At ang iyong dahilan ay may kaugnayan sa isang sinaunang lihim, isang lihim na matagal nang iniiwasan ng mga tagapangalaga ng mundong ito. Habang ang mga salitang ito ay dumaan sa kanyang pandinig, nagsimula ring kumislap ang paligid. Ang mga puno at mga dahon ay tila nagbabalik ng buhay, at sa isang iglap, ang mga nilalang na tila kababalaghan, mga nilalang na may pakpak at may anyo ng mga ibon, ahas, at mga kabayo, ay lumitaw mula sa dilim. Ang gubat ay naging buhay na buhay, at ang mga nilalang ay parang nag-aabang sa kanya. Tinutok ni Lirael ang kanyang mga mata kay Alain. Sundin mo kami, Alain. Ipakita namin sa iyo ang landas. Ngunit maghanda ka, sapagkat ang landas na tatahakin mo ay hindi madali. Nag-atubili si Alain. Bawat hakbang na tinatahak niya ay mas nagiging mahirap, ngunit sa kabila ng kanyang takot at pangarap, may nararamdaman siyang isang tawag mula sa kanyang kaluluwa na hindi niya kayang ipaliwanag. Isang bahagi ng kanya ang nagtutulak sa kanya upang sumunod. Sumunod siya kay Lirael, at habang naglalakad sila sa makulay na kabubatan, nagsimulang umusok ang kanyang isipan. Ang mga tanong ay dumadaloy sa kanyang utak, bakit siya? Ano ang koneksyon niya sa mundong ito? Ano ang inaasahan sa kanya? At higit sa lahat, ano ang lihim na matagal nang tinatago? Habang papalapit sila sa isang malaking templo, nagsimulang magsalita si Lirael. Ito ang lugar kung saan magsisimula ang iyong paglalakbay, Alain. Ang iyong misyon ay magsisimula rito. Maghanda ka. At sa pagtingin ni Alain sa malaki at mahiwagang templo, ramdam niyang ang kanyang buhay ay magbabago magpakailanman. Pagdating nila sa harap ng templo, ang hangin ay nagbago. Mula sa tahimik na pag-agos ng simoy ng hangin, ito ay naging mabigat at puno ng kakaibang enerhiya. Ang mga pader ng templo, na may mga lumang ukit at simbolo, ay naglalabas ng isang malalim na pangingilabot na parang nagsasabi ng isang kwento ng matagal ng nakaraan. Alain ay nakaramdam ng malakas na puwersa na pumapalibot sa kanya, isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag, ngunit nadama niyang may malaking kahalagahan ito. Anong klaseng templo ito? Tanong ni Alain kay Lirael, na patuloy na naglalakad papunta sa pintuan ng templo. Ang templo ng mga unang tagapangalaga, sagot ni Lirael, ang kanyang tinig ay may kabigatan. Dito nagsimula ang lahat. Dito mo malalaman ang mga lihim ng iyong misyon. Sa bawat hakbang na tinatahak ni Alain, ang mga kahoy na sahig ng templo ay nag-ukit ng matalim na tunog. May mga malalaking haligi na nag-aangat sa mataas na kisam, at ang ilaw mula sa mga kristal sa paligid ay kumikislap, na parang sinasadyang naglalabas ng mga sinag ng liwanag mula sa dilim. Habang sila ay naglalakad, nakaramdam siya ng isang puwersang tila pinipigilan siya, at ang kanyang mga hakbang ay tumigil sa isang hindi inaasahang punto. Isang malaking pinto ang nag-aabang sa kanila, ang pinto ng templo. Ang mga pinto ay hindi karaniwan. Ang mga ukit nito ay may mga imahe ng mga nilalang na hindi pa niya nakikita, mga hayop na may mga pakpak, at mga matalim na mata na parang binabaybay ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Alin, ito na, sinabi ni Lirael. Ang iyong unang pagsubok. Anong pagsubok? Tanong ni Alain, ang takot ay muling umabot sa kanyang dibdib. Bago pa siya makapagsalita, ang pinto ay nagbukas ng mag-isa. Isang napakalaking bulwagan ang bumungad sa kanila, puno ng mga sinaunang kagamitan at mga aklat na may mga lumang letra. Ngunit sa dulo ng silid, may isang malaki at misteryosong nilalang na nakatayo, isang nilalang na tila isang higanting pangarap na nagsasama ng mga mata ng ibon at katawan ng tao. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kalungkutan, at ang kanyang presensya ay nagbigay ng isang malamig na pakiramdam sa hangin. Alain, ang nilalang ay nagsalita gamit ang isang tinig na puno ng paghihiganti. Ikaw ang aking susunod na tagapag-alaga. Ngunit bago ka maging ganap, kailangan mong dumaan sa pagsubok ng mga anino. Ano ang ibig mong sabihin? Ang tinig ni Alain ay nagtremble sa takot. Ang nilalang sa harap niya ay masyadong malaki at nakakatakot. Pati si Lirael ay tila nagmamasid, ngunit hindi nagsasalita.
Ang anino ng iyong nakaraan ay haharap sa iyo, Alain, patuloy ng nilalang. Ang mga pagkakamali ng iyong nakaraan, ang mga lihim na tinatago mo, lahat ng ito ay kailangan mong harapin upang maging ganap na tagapangalaga. Ngunit bago pa magsimula ang anumang aksyon, ang katawan ni Alain ay nagsimulang magliyab ng liwanag, isang liwanag na nagsimulang kumalat mula sa kanyang mga kamay at paa. Habang nangyayari ito, nakaramdam siya ng sakit sa kanyang dibdib, at ang mga alaala ng kanyang buhay sa San Isidro ay bumalik sa kanyang isipan ng mabilis. Ang mga tanong at mga kabiguan sa kanyang nakaraan, ang mga hindi natapos na usapan, ang mga lihim na iniiwasan niyang harapin. Lahat ng iyon ay bumangon sa kanyang isipan. Isang anino ang nagsimulang mag-angkat mula sa dilim, ang kanyang unang pagsubok. Ang aninong iyon ay binuo mula sa kanyang mga takot, mga alalahanin, at mga pagkatalo. Isang nilalang na may mukha ng kanyang nakaraan, ang mga kahinaan na hindi pa niya kayang tanggapin. Ang nilalang na ito ay tila isang piraso ng kanyang sarili na nais niyang kalimutan. Harapin mo ako, ang anino ay nagsalita, ang kanyang tinig ay ang tinig ni Alain noong siya ay bata, isang tinig ng takot, ng mga pangarap na hindi natupad, ng mga pagkakataon na hindi natanggap. Habang ang anino ay patuloy na lumalapit sa kanya, si Alain ay naglakbay sa kanyang mga alalahanin, huminga ng malalim, at sinabi sa sarili na hindi siya magpapatalo. Hindi ako natatakot sa iyo, sinabi niya ng matatag. Bakit mo itinatago ang iyong tunay na sarili, Alain? Ang anino ay patuloy na nagtatanong, at bawat tanong ay isang dagok sa kanyang puso. Dahan-dahan, unti-unting nagsimula siyang magpatawad sa kanyang mga sarili. Bawat hakbang ng anino ay nagbigay daan para magbukas ang mga mata ni Alain sa mga bagay na dati ay itinagong niyang hindi kayang harapin. Ako ay hindi ang pagkatalo ko, ang sabi ni Alain, ang kanyang tinig ay malakas at puno ng lakas. Hindi ako ang aking nakaraan. Ang aking hinaharap ang magpapakita kung sino ako. Sa mga salitang ito, ang anino ay nagsimulang maglaho, nagiging alikabok sa hangin. At sa pagkatalo ng anino, ang templo ay nagsimulang magbago. Ang mga pader ay nagliliwanag, at ang mga kristal ay kumikislap ng may kakaibang sigla. Ang misteryosong nilalang na nakaantabay sa dulo ng silid ay ngumiti ng matamis. Magaling, Alain, sabi ng nilalang, ang kanyang tinig ay puno ng paggalang. Ang unang hakbang ay natapos na. Ngayon, maghanda ka sa mas matinding pagsubok. Pagkatapos ng isang mahirap na pagsubok, ang templo ay nagbukas ng isang bagong daan, isang madilim na pasilyo na naglalaman ng mga hiwaga ng nakaraan. Ang hangin sa paligid ay malamig at mabigat, tila may mga puwersa ng kadiliman na nagmamasid. Si Alain ay hindi makapaniwala sa kanyang nararamdaman. Ang lugar na ito, puno ng mga lihim, ay tila isang puok ng mga nasirang pangarap at napabayaang kaluluwa. Ang bawat hakbang na kanyang ginawa ay nakatulong upang mabuksan ang mas madilim na bahagi ng kanyang pagkatao, ngunit hindi siya titigil. Ang susunod na pagsubok ay nakatago sa kadiliman, sabi ni Lirael, ang kanyang mga mata ay puno ng babala. Sa bawat hakbang mo, kakailanganin mong magtiwala sa iyong sarili, dahil hindi lahat ng mga kaaway ay makikita ng mata. Si Alain ay nakaramdam ng kabog sa kanyang dibdib, ngunit pinipilit niyang kalmahin ang sarili. Paano ko magagawa yon? Kung ang lahat ng ito ay ilaw at dilim, paano ko malalaman kung anong bahagi ang pupuntahan ko? Dahil sa iyong lakas ng loob at sa kakayahan mong matutunan ang iyong mga takot, makikita mo ang tamang daan. Sagot ni Lirael. Ikaw ang magiging gabay ng mundo, Alain. At kailangan mong magtiwala sa iyong kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng mga salita ng paghikayat ni Lirael, ang takot ni Alain ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Ang mga madilim na sulok ng daan ay nagsimulang magbukas, at ang mga ilaw mula sa mga kristal ay hindi na sapat upang magbigay liwanag sa buong landas. Habang sila ay naglalakad, ang kanyang mga mata ay nagsimulang makita ang mga anino na lumulutang sa paligid, mga nilalang na hindi niya kayang tuklasin. Naramdaman niya na ang bawat hakbang ay dahan-dahan siyang nilulunod sa kadiliman ng lugar. May isang punto na sa hindi inaasahang pagkakataon, ang isang pinto ay lumitaw sa harap nila. Ngunit hindi ito basta-basta pinto, ang mga ukit sa paligid ay nagpapakita ng mga sinaunang simbolo na tila isang babala. Hindi ito pinto ng karaniwang mundo, kundi isang pinto ng kaluluwa, ng mga nakatagong lihim. Mag-ingat, sinabi ni Lirael na tila nag-aalangan. Ang pintong ito ay hindi tulad ng iba. Ito ang pintuan ng mga nawawalang alaala. Kung ikaw ay pumasok, ang iyong nakaraan ay magiging bahagi ng iyong hinaharap. Nagdadalawang isip, tumingin si Alain kay Lirael.
Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang mangyayari kung pumasok ako? Ang pintuang ito ay naglalaman ng mga alaala na magbabalik sa iyo ng mga bagay na hindi mo kayang iwan. Ngunit kailangan mong magpasya kung ang iyong nakaraan ay magiging pabor sa iyong hinaharap o magiging hadlang sa iyong landas. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Alain. Ang kanyang determinasyon ay mas malakas kaysa sa alinmang takot na nagmumula sa mga anino. Laking gulat niya nang hawakan niya ang pinto, at ito ay unti-unting bumukas, na parang tinatanggap ang kanyang pagpasok. Sa likod ng pinto ay isang madilim na silid na puno ng mga lumang bagay. Ang mga dingding ay may mga ukit na kumikislap ng mga alaala, mga larawan ng mga araw ng kabataan ni Alain, mga kalokohang ginawa niya, mga mahal na tao na nawawala na. Isang kabuntot na tila nagmumula sa kanyang mga kalungkutan ang nag-umpisang maglatag ng mga alon sa kanyang isipan. Ang bawat larawang makita ay nagiging isang bahagi ng kanyang kaluluwa, ang mga sakit at kaligayahan na nagbalik. Habang tinitignan niya ang bawat larawan, isang boses ang nagsimula ng umuukit sa kanyang isipan. Bakit mo iniwasan ang iyong nakaraan, Alain? Paano mo matutulungan ang mga tao kung hindi mo kayang tanggapin ang iyong sariling mga pagkatalo? Nagulat si Alain. Ang boses na yon ay isang tinig na pamilyar, isang tinig mula sa kanyang nakaraan, isang tinig na magpapaalala sa kanya ng mga bagay na nais niyang kalimutan. Subalit, sa kabila ng lahat ng takot at kalungkutan na bumangon mula sa kanyang mga alaala, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Hindi na ako tatakbo, ang kanyang tinig ay matatag. Bawat bahagi ng aking buhay ay bahagi ng aking lakas. Hindi ko na kailangang magtago. Kasabay ng mga salitang iyon, nagsimulang magbago ang silid. Ang mga alaala ay nagsimulang magliyab ng liwanag, na parang mga bituin na nagsanib upang maging isang matinding sinag. Ang kanyang nakaraan ay nagiging gabay, hindi isang sagabal. Sa loob ng ilang sandali, ang lahat ng dilim ay naglaho. Ang pinto sa likod ni Alain ay nagsara, at ang kabigatan na nararamdaman niya ay tila nawawala. Ngunit, bago pa siya makapagsalita, isang matinding tunog ng pag-uga ang pumuno sa buong templo. Ang mga pader ay nagsimulang mag-crack, at sa kabila ng lahat ng liwanag, isang pader ng kadiliman ay nagsimulang bumangon sa kanilang harapan. Lirael, ano yon? Tanong ni Alain, ang takot ay muling bumangon sa kanyang dibdib. Ang pader ng mga lihim, sagot ni Lirael, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ito ang pinakahuling pagsubok. Upang maging ganap na tagapangalaga, kailangan mong durugin ang pader na ito, at alisin ang lahat ng mga lihim na hindi mo pa kayang harapin. Si Alain ay huminga ng malalim. Alam niyang walang balikan. Ang mga lihim ng mundo, ang mga lihim ng kanyang buhay, ay dapat niyang harapin. At habang ang pader ng kadiliman ay patuloy na humuhugis sa harapan nila, ang isang sigaw ng lakas mula kay Alain ang nag-umpisa ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Matapos ang matinding pagsubok sa loob ng pinto, si Alain at si Lirael ay naharap sa isang hindi pa nila nakita o naranasan, isang pader ng kadiliman na nag-aanyaya ng takot. Ang bawat hakbang na kanilang tinahak ay nagbigay daan sa isang mas matinding pagsubok, hindi lamang ang pisikal na labanan, kundi ang isang laban sa kanilang mga pinakamatinding takot at pangarap. Hindi ko alam kung kaya ko pa, sabi ni Alain habang nakatingin sa pader ng kadiliman. Ang mga ulap ng anino ay umiikot sa paligid, at nararamdaman niyang ang bawat hakbang ay nagiging mas mahirap. Paano ko malalabanan ang ganitong uri ng dilim? Dahil hindi ito isang laban-laban sa kadiliman, Alain, sagot ni Lirael, ang kanyang mata ay kumikislap ng liwanag. Ang tunay na laban ay sa loob mo. Ang kadiliman ay wala kundi ang kakulangan ng liwanag sa iyong puso. Kung nais mong manalo, kailangan mong magtiwala sa iyong sarili, sa lahat ng natutunan mo. Si Alain ay tumango, ngunit ang takot na bumabalot sa kanyang katawan ay patuloy na umaaligid. Ang bawat bahagi ng templo ay puno ng mga matitinding pagsubok, ngunit hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang magpatuloy. Subalit, sa bawat sandali ng pag-aalinlangan, may isang bahagi ng kanyang kalooban na nagsisilibing gabay. Isang apoy ng lakas na hindi niya kayang ikaila. Habang sila ay nagsimula maglakad patungo sa pader, ang mga anino na nagmumula dito ay tila may sariling buhay. Lumalapit ang mga ito sa kanila, parang mga nilalang na buhay, nais silang hilahin pabalik sa madilim na ibais. Ngunit hindi nagpatinag si Alain. Sa bawat hakbang, hinahanap niya ang kanyang liwanag, ang kapangyarihan na nagmumula sa kanyang puso. Tandaan mo, Alain, wika ni Lirael, hindi mo kailangang labanan ang kadiliman gamit ang lakas o armas.
Gamitin mo ang iyong pagnanasa para sa pag-unawa at ang iyong tunay na kapangyarihan. Ibinuka ni Alain ang kanyang mga palad, at sa kanyang mga mata, ang mga kristal sa templo ay nagsimulang magningning. Isang matinding sinag ng liwanag ang pumutok mula sa kanyang katawan, na parang isang bundok na sumabog. Ang mga anino ay nagsimulang maglaho, ang bawat ulap ng kadiliman ay unti-unting naglalaho, habang ang liwanag ay nagiging mas matalim at mas makapangyarihan. Ang templo ay nagsimulang magbago, ang bawat sulok ng madilim na pader ay nagsimulang magningning, at ang mga ulap ng kadiliman ay nawala ng tuluyan. Subalit hindi natapos ang laban. Ang mga pader ay patuloy na umuugong, at sa kabila ng lahat ng liwanag, isang hindi inaasahang boses ang nagsalita sa dilim. Walang sinuman ang makakaiwas sa kanilang sariling kadiliman. Nagulat si Alain, at ang mga kristal ay nagsimulang mag-alab ng higit pang liwanag. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang boses ay nagsalita ulit, ngayon ay mas malakas, mas malupit. Hindi mo ba naintindihan, Alain? Tanong ng boses. Ang iyong mga takot ay hindi mawawala. Ang iyong kahinaan ay bahagi ng iyong kapangyarihan. Ikaw ay isang nilalang ng kadiliman, kahit anong gawin mo. Bumuntong hininga si Alain, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang kumislap ng mga alaala. Naisip niya ang lahat ng mga pagsubok na kanyang hinarap, ang mga sakripisyo na kanyang isinakripisyo, at ang mga alalahanin na nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga kahinaan. Ang takot na ito ay nagsimula ng magdulot ng kalituhan sa kanyang isipan. Hindi ako katulad ng sinasabi mo, sagot niya, ang kanyang tinig ay matatag. Ang kadiliman na tinutukoy mo ay bahagi ng aking buhay, ngunit hindi ako magpapatalo. Ang bawat takot ko ay magbubukas ng mas malalim na liwanag. Biglang umilaw ang buong templo, at ang pader ng kadiliman ay nag-crack. Ang mga anino ay nagsimulang maglaho sa bawat sigaw ng lakas ni Alain. Ang liwanag mula sa kanyang katawan ay pumutok, at isang malaking pader ng enerhiya ang nabuo sa kanilang paligid. Ang pader ng kadiliman ay tuluyang gumuho, at sa harapan ni Alain at Lirael, isang bagong pinto ang nagsimulang magbukas. Ngunit bago pa man nila ito maabot, isang malalim na panginginig ang muling umabot sa buong templo. Ang pinto na nagbukas ay hindi isang daan patungo sa isang bagong pagsubok, kundi isang salamin ng nakaraan, ng mga desisyong tinahak ni Alain na humubog sa kanya sa kung sino siya ngayon. Naglakad si Alain patungo sa pinto, ngunit ang boses ng kadiliman ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Ano ang itinatago mo, Alain? Hindi ba't may mga lihim ka na ayaw mong pag-usapan? May mga bagay sa iyong nakaraan na magiging sagabal sa iyong landas. Si Alain ay huminga ng malalim. Ang nakaraan ko ay hindi ako. Magiging gabay ko ito, ngunit hindi ako magiging bihag ng aking mga pagkatalo. At habang ang pinto ay patuloy na bumukas, napagtanto ni Alain na ang laban na ito ay hindi tungkol sa pagwagi laban sa kadiliman. Ang tunay na laban ay ang pagtanggap sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, ang mga liwanag at ang mga anino. Ang bawat hakbang ay maghuhubog sa kanyang magiging kapalaran. Ang malamig na hangin na dumaan sa kahabaan ng kagubatan ay nagdulot ng panginginig sa katawan ni Alain. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng takot at pangangailangan na malaman ang katotohanan ang bumangon mula sa ilalim ng kanyang balat. Nakatingin siya sa babaeng nasa harap niya, ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit hindi siya sigurado kung paano o saan. Ikaw ba? Hindi natuloy ni Alain ang kanyang tanong, ang kanyang bibig ay tuyo sa takot. Alain. Ako ang iyong nakaraan, sagot ng babae na may malamig na tinig. Ang kanyang mga mata ay may kasamang malalim na lungkot, ngunit may kabuntot na puot. Ako ang itinakwil mong bahagi. Ang mga lihim na tinangka mong takpan. At ako, tulad mo, ay nagsusumiksik upang magbalik. Hindi pa rin kayang tanggapin ni Alain ang sinabi ng babae. Hindi ko kayo kilala, bulong niya, ang mga kamay ay nagsisimula ng manginig. Hindi ko. Ipinagkait ko ba ang sarili ko? Ngunit ang babae ay ngumiti ng may kabangisan, at ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim. Hindi mo ba nararamdaman? Ang lahat ng ito ay pabalik sa iyo. Ang mga pagsubok, ang mga pagkatalo ang iyong mga desisyon. Binago mo ang iyong landas, ngunit hindi mo kayang takasan ang iyong sarili. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Alain, at ramdam niya ang bigat na bumangon mula sa kanyang dibdib. Ang lahat ng matagal na niyang iniiwasan ay muling lumitaw. Hindi na siya makatakbo pa. At sa sandaling iyon, naisip niyang hindi niya kayang tanggapin na may katotohanan siya sa loob na hindi pa niya nahaharap. Lirael?
Tinawag ni Alain ng mahina, ngunit sa pagtango ng kaibigan ay tila hindi nito nakikita ang nangyayari. Lirael, sa kanyang mga mata, ay hindi naroroon sa eksena. Si Alain na lamang at ang misteryosong babae sa harap niya. Anong nangyari sa akin? Tanong ni Alain, sa isang mahina at nanginginig na tinig. Bakit ako? Bakit ako ang naririto at hindi sila? Ang babae ay umunat ng isang kamay, at sa isang iglap, ang mga imahe ng nakaraan ay lumitaw sa paligid ni Alain. Ang mga mukha ng mga tao, ang mga tanawin na dati niyang tinatanaw, lahat ng ito ay nagbabalik sa kanya sa isang malupit na pagbalik-loob. Pinili mong magtakda ng mga limitasyon, Alain. Tinangka mong kalimutan ang mga alaala na nagdulot sa iyo ng sakit. Ngunit ang takot at pagkatalo na naramdaman mo ay bahagi ng iyong lakas. Walang pagtakbo sa nakaraan. Hinawakan ng babae ang noo ni Alain, at dumaloy ang mga larawan ng nakaraan, mga sandaling ipinagkait at iniiwasan. Ang kanyang mga magulang, ang mga kaibigan, ang mga pagkakataon na nagbago ng lahat, at mga lihim na nagsimula ng mangyari nang hindi niya namamalayan. Isang malaking dagundong ang dumaan sa kabubatan, at naramdaman ni Alain na ang mga puno ay tumangis. Ang lahat ng bagay na naguguluhan ay bumangon mula sa kanyang pusong nakatago. Hindi ko kaya. Naiiyak na wika niya. Hindi ko kayang tanggapin ito. Hindi ko kayang makita kung sino ako. Ngunit ang babae ay patuloy na nakatingin sa kanya, at ang mga mata nito ay naglalaman ng isang uri ng pagkaunawa. Hindi mo kailangang tanggapin ako, Alain. Ngunit kailangan mong tanggapin ang iyong sarili. Paano ka magiging malaya kung hindi mo makikilala ang mga kabiguan at ang mga pagkatalo? Sa isang iglap, ang lahat ng imaheng iyon ay nawawala. Nasa harap siya ng isang misteryosong tanawin na tila may humahawak sa kanya. Sa mga ilaw at anino, parang walang hanggan ang lahat ng bagay. Makinig ka, dagdag ng babae, ang kanyang tinig ay nagiging mas malalim at mas makapangyarihan. Hindi ito ang katapusan, Alain. Hindi mo kailangang matakot. Ang iyong lakas ay hindi nakasalalay sa kung anong nangyari sa nakaraan. Kung nais mong magbago, hindi sa pagpapanggap ng nakaraan ang iyong lakas. Si Alain, sa kabila ng takot at pangungulila, ay nagsimulang magpatawad sa kanyang sarili. Naramdaman niyang lumalakas siya, kahit na ang kanyang mga takot ay tila hindi mawala. Ang babae ay patuloy na tumingin sa kanya, at nagsimulang magdahan-dahan na maglaho. Ang tanging lihim na natitira sa iyo ay ang natutunan mong magpatawad, Alain. Ang tinig ng babae ay nagsimulang maglaho, na parang hangin na pinawi. Ang iyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. At sa bawat hakbang na tatahakin mo, ang iyong lakas ay patuloy na magbabalik sa iyo. Naramdaman ni Alain na siya ay muling nagising. Ang mga puno at ang dilim sa paligid ay unti-unting naglaho, at ang kanyang katawan ay bumalik sa kasalukuyan. Nakatayo siya sa isang lugar na hindi niya alam. Ang lahat ng nararamdaman niyang takot at kalituhan ay nagsimulang maglaho. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, natutunan niyang tanggapin ang kanyang sarili, at sa kanyang pagnanasa na magbago, natagpuan niya ang unang hakbang patungo sa kanyang bagong buhay. Lirael, tawag ni Alain, ang kanyang boses ay may bago at mas matibay na tono. Nandyan ka ba? Naglakad siya patungo sa kanyang kaibigan, na ngayon ay nagmamasid mula sa malayo, at may matamis na ngiti sa mukha. Wala na akong kinakatakutan, Lirael, sabi ni Alain ng malumanay. Ang mga sagot ay nasa loob ko. Ang araw ay nagsimulang sumik sa kalangitan, ang unang liwanag ng umaga ay nagpapakita ng malambot na silaw sa buong kabubatan. Ang hangin na kanina'y malamig at mabagsik ay naging mas magaan, na para bang ang bawat patak ng tubig na bumabagsak mula sa mga dahon ay nagdadala ng bagong pag-asa. Si Alain ay nakatayo pa rin sa tabi ni Lirael, ngunit ang pakiramdam na nagmumula sa kanyang katawan ay iba na ngayon, hindi na siya ang takot na babae na unang dumating sa lugar na ito. Ang lahat ng iyon ang mga nakaraan ko, ang wika ni Alain, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa unti-unting sumisikat na araw. Hindi ko akalain na darating ang araw na kaya kong tanggapin ang mga pagkatalo ko. Ngunit ang kanyang tinig ay may kasamang kalakasan. Ang mga mata ni Lirael ay puno ng kabuntot na pagkaunawa, at habang pinagmamasdan niya ang kaibigan, hindi na niya nakikita ang takot na dati ay nanatili sa puso nito. Sa halip, ang nakikita niya ngayon ay isang Alain na nagsisimula ng matutong magpatawad, at higit sa lahat, matutong magtiwala sa sarili. Hindi mo kailangang tanggapin lahat agad, Alain, sagot ni Lirael ng mahinahon. Ang mahalaga ay hindi ka tumigil. Natutunan mong magsimula ulit at iyon ang tunay na lakas.
Bumuntong hininga si Alain at pinikit ang mga mata. Ang mga alaala ng mga mahihirap na sandali ay tila mas madali nang tanggapin, ngunit ang mga aral na natutunan niya mula roon ay tila naging bahagi ng kanyang pagkatao. Ngayon, naramdaman niyang handa na siyang magpatuloy upang magsimula ng bagong buhay. Habang magkasama silang naglakad patungo sa gitna ng kagubatan, nararamdaman ni Alain ang bagong sigla sa bawat hakbang. Hindi na siya maghahanap ng mga sagot mula sa ibang tao, ang mga sagot ay nasa loob niya. Ang lahat ng mga tanong na matagal na niyang iniiwasan ay nagiging malinaw na ngayon, at sa bawat hakbang ay natututo siyang tanggapin ang mga ito bilang bahagi ng kanyang kwento. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, narinig nila ang malalakas na tinig mula sa malayo. Isang grupo ng mga tao ang naglalakad sa parehong direksyon, at sa kanilang gitna ay may isang batang babae na tila nagmamadali, ang kanyang matay puno ng takot. "Lirael, tingnan mo," tawag ni Aline na nagsimulang maglakad patungo sa batang babae. Mukhang may nangyayari sa kanila. Hindi na nagdalawang isip si Lirael. Nagsimula silang maglakad ng mabilis, at habang papalapit sila, naramdaman ni Aline na ang hangin ay nagiging mas mahirap huminga. Para bang may isang hindi maipaliwanag na lakas ang humahadlang sa kanilang daraanan. Nang makalapit sila, nakita nila ang batang babae, ang kanyang mata ay puno ng pangangailangan. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang mga labi nito ay namumuo sa takot. "Tulungan niyo po kami," ang sigaw ng batang babae na nagdulot ng isang matinding pagnanasa kay Aline na matulungan siya. "Anong nangyari?" tanong ni Lirael, ang tono ng boses nito ay nagiging seryoso. "May mga nilalang na sumusunod sa amin." Ang batang babae ay humihikbi. "Sila po gusto nilang kunin kami, hindi namin alam kung anong gagawin." Sa mga salitang iyon, napansin ni Alain ang mga mata ng batang babae. Ang mga ito ay nagsasabi ng isang kwento na hindi kayang itago, isang kwento ng takot at hindi pagkakaunawaan. Mula sa mga mata ng batang babae, napansin ni Alain ang isang bagay, mayroong isang lihim sa likod ng kanyang mga salita. "Bakit ka takot?" tanong ni Alain ng marahan, ang kanyang tono ay puno ng malasakit. "Ano ang mga nilalang na tinutukoy mo?" "Sa kagubatan may mga nilalang na nagmamasid. May mga mata silang sumusunod sa amin tuwing gabi, may mga naririnig na kakaibang tunog di." Sagot ng batang babae, ang kanyang boses ay naputol-putol. "Hindi kami ligtas. Wala kaming makakasama." Isang matalim na katahimikan ang bumalot sa paligid. Si Alain at Lirael ay nagtinginan, at ang hangin ay tila tumigil sa pag-ikot. Nagpasya silang sundan ang batang babae sa kabubatan, ngunit sa bawat hakbang nila ay parang may isang hindi maipaliwanag na presensya na nagmamasid mula sa dilim. Ang mga sanga ng mga puno ay gumagalaw ng hindi normal, at ang mga anino ay tila naglalakad kasabay nila. "Huwag tayong mawalan ng pag-asa," wika ni Lirael, ang kanyang tinig ay malakas at tiwala. "Kung mayroon mang isang bagay na nagtatangkang takutin tayo, hindi tayo matatakot." Ngunit ang mga mata ni Alain ay nagiging seryoso, at ang bawat hakbang nila ay mas nagiging mabigat. Ang takot na hindi niya kayang ipaliwanag ay bumangon mula sa ilalim ng kanyang balat. Ang hindi pagkakaunawaan na nagmumula sa dilim ay tila kumakapit sa kanyang puso, at nararamdaman niya na ang bawat sulok ng kabubatan ay naglalaman ng mga lihim na hindi pa nila kayang matuklasan. Matapos ang ilang sandali, huminto sila sa isang lugar na tanging mga puno lamang ang nakapaligid. Ang batang babae ay tumaas ang mga mata, at nakita nila ang isang kumikinang na ilaw sa kalagitnaan ng dilim, isang kakaibang liwanag na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang mga anino sa paligid ay nagsimula ng maglaho, at ang paligid ay naging tahimik, na para bang may isang mas mataas na puwersa na nag-uutos sa kagubatan. Nasa ilalim ng lupa, ang batang babae ay nagbulong. "Ang mga nilalang ay naroroon. Gusto nila akong kunin. Gusto nila kaming makuha." Ang kanyang tinig ay naglalaman ng pagkabahala at takot. Si Alain, habang tinitingnan ang batang babae, ay nararamdaman na may mas malalim na lihim sa likod ng mga salitang ito. Anong uri ng nilalang ang kinakalaban nila? At ano ang kahulugan ng kakaibang liwanag na nagmumula sa ilalim ng lupa? "Papasok tayo," wika ni Lirael ng matatag. "At hahanapin natin ang sagot." Ang kakaibang liwanag na nagmumula sa ilalim ng lupa ay tila may sariling buhay, kumikislap at lumiliwanag ng malumanay, na para bang isang mata ng isang nilalang na nagmamasid sa bawat hakbang nila. Ang mga anino sa paligid ay nagiging mas malalim, ang mga puno at halaman na dati parang mga kaibigan ng mga naglalakbay, ngayon nagiging malamlam na mga saksi ng isang kwento na hindi nila kayang ipaliwanag.
Si Alain, bagamat natatakot, ay hindi na nakaramdam ng panghihina. Ang mga nagdaang araw ay nagturo sa kanya ng isang bagay, ang takot ay isang kasamahan na maaari niyang baguhin. Nandyan, ang bata, na may pangalang Naya, ay nagbuntong hininga. Doon sa ilalim ng lupa nakatago ang kanilang daan. Ang tono ng batang babae ay puno ng takot, ngunit may katotohanan sa kanyang mga mata. Nakita ni Alain at Lirael ang liwanag na nanggagaling sa isang maliit na kuweba sa gitna ng kagubatan. Ang pinto ng kuweba ay natatakpan ng mga ugat at mga halaman na tila nagsasabing huwag magpatuloy, ngunit hindi sila nagdalawang isip. Ang bawat hakbang patungo roon ay parang isang bagong hakbang sa isang hindi pa natutuklasang paglalakbay. Papasok tayo, ang sabi ni Lirael, ang kanyang tinig ay puno ng tapang. Hindi na niya ipinakita ang alinlangan na nararamdaman ng iba. At walang atrasan. Naglakad silang tatlo patungo sa kuweba, ang mga mata ni Alain ay nakatutok sa liwanag na nagsisilbing gabay sa dilim. Habang ang kanilang mga paa ay humahaplos sa malamig na lupa, ang kakaibang hangin na nagmumula sa ilalim ay tila may kasamang mga bulong, mga tinig ng mga nilalang na hindi pa nila nakikilala. Anong uri ng nilalang ang nandyan? Tanong ni Alain kay Naya habang ang mga kamay niya ay humahaplos sa matigas na pader ng kuweba. Hindi ko alam, sagot ni Naya, ang kanyang mga mata ay nag-aalangan. Pero alam ko lang na hindi sila mabuti. Bawat gabi, nakikita namin ang mga mata nilang kumikislap mula sa dilim. Hindi kami makalabas hanggat hindi nila kami kukunin. Hindi natin hahayaan iyon mangyari, wika ni Lirael, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Tandaan mo, hindi kami natatakot sa dilim. Ang dilim ang matatakot sa atin. Ang tinig ni Lirael ay nagbigay ng lakas kay Alain. Ang takot na kanina'y umaabot sa kanyang puso ay nagsimulang maglaho, at sa halip ay nagkaroon siya ng matinding pagkataranta. Ang mga bagay na hindi niya kayang ipaliwanag noong nakaraan ay tila nagiging bahagi na ng kanyang paglalakbay. Habang sila'y patuloy na lumalakad, ang liwanag mula sa ilalim ng lupa ay mas lalong tumindi, at napansin nila na ang mga pader ng kuweba ay hindi karaniwan. Ang mga ito ay may mga ukit, mga simbolo at mga piraso ng lumang sining na tila nagtataglay ng mga lihim na hindi pa nila kayang maunawaan. Ang mga simbolo na ito ay mga sinaunang marka, wika ni Lirael habang pinagmamasdan ang mga ukit. Ang mga nilalang na ito ay hindi bagong nilalang. Sila ay mga nilalang mula sa nakaraan, mga nilalang na hindi pa dapat gisingin. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Alain na nagsimulang mag-isip ng mas malalim. Sino sila? Ang mga nilalang na ito ay mga tagapagbantay ng sinaunang kagubatan, ang sagot ni Lirael, ang kanyang tinig ay puno ng kabuntot na kababaan ng loob. Sila ay mga espiritu, mga nilalang ng kalikasan na may kapangyarihan sa mga elemento. Ngunit may isang bagay na nagbago sa kanila. Sa isang pagkakataon, isang kasunduan ang pinirmahan nila upang hindi magdulot ng kapahamakan sa mga tao. Ngunit ang kasunduan ay nasira, at ang mga nilalang na ito ay nag-alab ng galit. Paano sila nag-alab ng galit? Tanong ni Alain, ang kanyang mga mata ay puno ng interes at takot. Anong nangyari sa kanila? Wala pang nakakaalam, sagot ni Lirael. Pero may mga kwento ng mga matatandang mandirigma at mga alchemist na nagsasabing mayroong isang lihim na nakatago sa ilalim ng kagubatan. Isang lihim na nagbigay sa mga nilalang na ito ng labis na kapangyarihan. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Alain ang isang pagbabago sa hangin. Ang mga pader ng kuweba ay tila kumikilos, ang mga simbolo ay nagsimulang mag-ilaw, at ang liwanag mula sa ilalim ay naging mas maliwanag pa. Ang tunog ng malalakas na alon ay umabot sa kanilang pandinig, at naramdaman nilang ang lugar na kanilang pinapasok ay tila nagiging buhay. Dahil sa lihim na yon, ang kagubatan at ang mga nilalang ay naipon sa isang pagtatalo. Sila ang nagiging dahilan ng mga kaguluhan at mga pagkawasak, ang sabi ni Lirael habang pinagmamasdan ang mga pader ng kuweba na nagiging mas makulay. Ngayon, may mga nilalang na nais bumalik sa kanilang dating puwersa. Gusto nilang maghiganti. Ang tinig ni Lirael ay nagdala ng matinding takot kay Alain. Naisip niya ang lahat ng mga narinig niyang kwento ng mga nilalang na matagal nang nakatago sa dilim. Ngunit sa isang lugar na ito, sa isang kuweba na ang bawat pader ay nagtataglay ng mga lihim ng nakaraan, nararamdaman niyang ang kanyang misyon ay hindi na lamang upang magtanggol, kundi upang mahanap ang tunay na dahilan ng mga kaganapang ito. Habang sila ay patuloy na naglalakad, naramdaman ni Alain ang isang puwersa na kumakalat mula sa ilalim ng lupa. Ang kanyang katawan ay hindi mapakali,
at ang kanyang isipan ay nagsimula ng magbago. Ang lahat ng mga katanungan ay nagsasama-sama, ang mga detalye ay nagiging mas makulay, at ang mga sagot ay nagsimulang magpakita. Bago pa nila tuluyang marating ang ilalim ng kuweba, may narinig silang malalakas na tunog ng mga nilalang na parang nagsasama-sama. Ang tunog ng mga hakbang na parang naghahanda ng isang malupit na labanan. Dumating na sila, ang sabi ni Naya. Kailangan natin umalis. Walang atrasan, ang matalim na tinig ni Lirael ay nag-echo sa buong kuweba. Ang mga mata ni Alain ay kumikislap ng takot, ngunit sa kabila ng lahat, nagkaroon siya ng lakas na hindi niya alam na kaya niyang makamtan. Ang mga nilalang na naririnig nila mula sa malayo ay hindi ordinaryong hayop o tao. May kakaibang nilalang na naglalakbay sa mga anino, at bawat hakbang ng kanilang mga paa ay parang hudyat ng isang nalalapit na laban. Nakaharap sila sa isang malawak na kalaliman. Ang tunel na papasok ay naging mas madilim habang ang bawat hakbang ay nagsisilibing paalala ng mga lihim na itinagong matagal na panahon. Sa bawat sulok ng kuweba, ang mga anino ay nagsimula ng mag-umbok, tumataas, umaabot sa kisam, at tila may buhay. Lirael, ang tinig ni Alain ay nauurong. Ano ang mga nilalang na ito? Bakit ganoon ang tunog nila? Si Lirael, na tila may natutunang lihim mula sa matandang kasaysayan ng kanilang mga ninuno, ay hindi sumagot agad. Ang mga mata niya ay sumisilip sa dilim, sinubukang matutunan kung anong uri ng nilalang ang papalapit. Ang lamig na bumabalot sa lugar ay hindi katulad ng karaniwang malamig na gabi sa kabubatan. Dito, may naglalagablab na init, na tila may apoy na sumisiga mula sa ilalim ng lupa. Ang mga nilalang na ito hindi sila natural, sagot ni Lirael. Sila ay mga nilalang na nabuhay sa ilalim ng lupa, at matagal na silang nakalock dito. Sa bawat pagsubok ng tao na pumasok, nagkakaroon sila ng lakas, isang kakayahan na mula sa pinagmulan ng ating kalikasan. Kapag may dumaan, sila ay nagiging mas matatag. Si Naya, na kanina'y tahimik, ay tumingin kay Alain at bumulong, wala ng oras. Kailangan nating makarating sa loob ng pader ng kadiliman. Diyan nakatago ang kasagutan. Habang naglalakad sila ng mas mabilis, isang tunog na parang mga hakbang na hindi katulad ng tao ang umabot sa kanilang pandinig. Malakas, mabigat, at puno ng galit. Sa isang mabilis na galaw, ang isang anino ay dumapo sa harapan nila, isang nilalang na may katawan na kasing haba ng mga ugat ng puno at mukha na hindi mababasa sa dilim. Ang mga mata ng nilalang ay kumikislap ng pula, at ang amoy na dulot ng kanyang katawan ay parang may halong usok at kalawang. Si Naya ay nagtakip ng bibig, ngunit hindi ito tinignan ni Lirael. Sa kanyang mata, may matinding galit na hindi niya kayang itago. Hindi kami magpapatalo, ang sagot ni Lirael habang unti-unting iniiwasan ang nilalang. Bakit ka natatakot? Tanong ni Alain kay Naya. Hindi natin kailangan magtakot. Mayroon tayong kapangyarihan. Hindi nila alam ang tunay na kapangyarihan, ang sagot ni Lirael, ang boses ay buo at tiyak. Ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Iyon ang lihim sa ilalim ng lahat ng ito. Kapangyarihan ng pagkakaisa, tanong ni Alain, ang mga mata ay naguguluhan. Paano namin ito magagamit? Makinig, ang sagot ni Lirael. Hindi ito nakasalalay sa lakas ng katawan lamang. Kailangan natin ang lakas ng isipan at puso. Kailangan nating magtulungan. Sa bawat hakbang na papalapit sila sa nilalang, ang presensya nito ay nagiging mas matindi. Ang kagubatan sa paligid nila ay tila humihinga, sumisipsip ng hangin, at ang mga halaman ay nagiging bahagi ng isang makapangyarihang puwersa na hindi nila kayang labanan. Ang oras ay dumating na, ang sabi ni Lirael. Pumunta na tayo. Ngunit bago pa sila tuluyang makalapit sa pader ng kadiliman, isang malalakas na tunog ang pumailan lang. Ang mga nilalang mula sa dilim ay nagsimulang dumaloy mula sa mga sulok ng kuweba. Ang mga mata nila ay nagsimulang magningning, at ang kanilang mga katawan ay nagbigay ng kakaibang liwanag na parang ilaw ng mga alon na lumilipad sa hangin. Dahil sa sinumpaang kasunduan ng mga ninuno, hindi nila tayo papayagan na makatawid, wika ni Naya, ang kanyang boses ay puno ng takot ngunit may kasamang tapang. Kailangan natin ng isang plano. Iyon ang dahilan kung bakit tayo narito, sagot ni Lirael. Hindi natin sila haharapin ng direkta. Gagamitin natin ang kanilang galit laban sa kanila. Ang mga nilalang mula sa dilim ay tila may buhay na mga mata, at habang lumalapit sila, naramdaman ni Alain na may nagbabalik na alaala sa kanyang isipan. Isang alaala ng isang lugar, isang lihim na natagpuan ng kanyang mga magulang, isang lugar na ipinagkait sa kanila.
Dito, sa ilalim ng lupa, ang mga sagot ay matatagpuan. Ngunit hindi siya mag-isa. Pumunta tayo, ang sagot ni Lirael. Sama-sama. Nagpatuloy sila, ngunit ang mga nilalang ay nagmamasid, ang kanilang mga mata ay hindi maipaliwanag. Habang sila ay lumalapit sa pinakamadilim na bahagi ng kuweba, naramdaman nilang ang bawat hakbang ay may katumbas na tadhana. Hindi nila alam kung anong mangyayari, ngunit ang pag-asa ay muling nag-aalab. Ang pader ng kadiliman na tinutukoy ni Lirael ay isang pader na hindi pisikal. Ang mga mata ni Alain ay kumikislap sa hindi maipaliwanag na takot at pagnanasa, habang ang mga nilalang mula sa dilim ay nagsimulang sumabog mula sa mga kanto ng kuweba. Ang mga anino ay parang buhay, nagsasalita sa pamamagitan ng mga huni at sigaw na hindi maririnig ng normal na tao. Maghanda na kayo, ang sinabi ni Lirael sa isang malumanay ngunit matatag na tinig. Huwag nating gawing personal ang laban na ito. Laban natin ang kanilang galit, hindi sila. Habang naglalakad sila papunta sa pader, ang bawat hakbang ay tumunog sa loob ng kanilang mga dibdib. Ang ilang nilalang ay nagsimulang humawak sa mga bakal na bahagi ng pader at umaabot ang kanilang mga itim na daliri na parang gumugulong usok, naghahanap ng pagkakataon upang umatake. Sa bawat pagdapo ng kanilang mga kamay sa mga bato, ang pader ay tila dumadaloy, parang buhay. Wala nang daan, ang sabi ni Naya. Paano natin dadaan dito? Hindi ito ordinaryong pader, wika ni Lirael habang ang kanyang mga mata ay nag-iisa at nakatutok sa gitna ng kadiliman. Ang pader na ito ay isang harang sa pagitan ng mga mundo, isang pader na nilikha upang hadlangan ang ating daan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Alain, ang mga kamay ay nanginginig sa takot. Hindi na nila alam kung gaano kalalim ang kanilang ginagalawan. Sa loob ng kanilang kaluluwa, may nararamdamang presyon, isang pakiramdam na ang bawat hakbang ay may mahalagang kahulugan, at ang bawat pangyayari ay magiging isang punto ng desisyon na hindi pwedeng balik-balikan. Si Lirael ay nag-isip ng saglit bago sumagot. Ang pader ng kadiliman ay isang puok ng mga alon ng enerhiya. Para makarating tayo sa kabilang dako, kailangan nating gumamit ng lakas mula sa ating sarili at sa bawat isa. Kapag nagtagumpay tayo, magbubukas ito. Kung mabigo tayo, mananatili tayong nakakulong dito magpakailanman. Naglakad silang tatlo ng mas mabilis. Ang bawat anino ay tila lumalapit, ang mga nilalang ay nagsimulang magpapalakas, tinutukso ang kanilang mga kaluluwa, ipinapakita ang kanilang pinakamatinding puwersa, ang galit na itinatagong matagal na panahon. Alain, ang lakas mo ay nasa loob mo, wika ni Lirael habang tinitignan siya ng seryoso. Alalahanin mo, ito ay isang laban ng isipan. Hindi tayo pwedeng maging mahina. Nagpatuloy silang tumakbo. Habang nilalabanan nila ang mga nilalang, si Naya ay nagsimulang magdasal, at si Alain ay huminga ng malalim at nagsimula ng mag-ukit ng mga simbolo sa hangin gamit ang kanyang mga kamay. Ang mga simbolong ito ay tila sumisiksik at lumalabas mula sa mga alon ng enerhiya. Ang mga linya ay sumasalamin sa pader, at habang ginagawa ito ni Alain, ang pader ay nagsimulang kumilos, umaalimbukay at gumagalaw, parang nagiging likido. Ang pader, sigaw ni Naya. Tinutukso tayo. Huwag nating hayaan itong mangyari. Si Lirael ay nagsimula ng kumanta ng isang lumang isang awit na kay tagal nang nawala sa mga tadhana ng kanilang angkan. Ang mga tunog ay nagsimulang maglakbay sa hangin, at ang pader ay nagbigay daan, ngunit hindi sa paraang inaasahan nila. Sa biglang pagdapo ng hangin, ang pader ay tila nagsimulang dumaan sa isang puwang, isang maluwang na puwang na nagsimulang magbukas. Ang mga nilalang mula sa dilim ay nagsimulang dumaan din sa likod ng pader, at ang kanilang mga mata ay kumikislap ng kasamaan, na nagpapakita ng mga ningning na parang mga halimaw mula sa kaharian ng kadiliman. Hindi natin kayang mag-isa, wika ni Lirael, ang kanyang mga mata ay nag-aalab ng liwanag. Kailangan nating magsanib puwersa. Labanan natin sila gamit ang lakas ng ating pagkakaisa. Habang ang mga nilalang ay patuloy na umaatake, ang pader ay nagsimulang magbukas ng malaki, tulad ng isang pinto na unti-unting nabubuksan sa kabila ng lahat ng kanilang pagsubok. Nang magbukas ito, ang kanilang mga mata ay kumislap sa harap ng isang bagong mundo, bagong mundo na puno ng misteryo, mga puok na puno ng hindi pa nabanggit na lihim, at isang malaking puwang na nag-aanyaya sa kanila na magpatuloy. Ngunit hindi ito ganap na tagumpay. Habang binabaybay nila ang bagong daan, isang bagong kalaban ang nagpakita sa kanila. Isang nilalang na mas matangkad kaysa sa lahat ng nakaharap nila,
at ang mga mata nito ay parang mga bulalakaw, kumikislat sa dilim, isang mas matinding nilalang mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang mga kaluluwa. Ito ang huling laban, wika ni Lirael. Nasa atin na ang kapalaran. Si Aline ay huminga ng malalim, nagtipon ng lahat ng lakas na natitira sa kanya, at nagsimula siyang magtaglay ng mga simbolo sa hangin. Ang mga nilalang na nakapalibot sa kanila ay nagsimulang magbago, nagiging mga alon na tulad ng tubig, at ang mga mata ng kanilang kalaban ay nagiging mga ilaw sa gitna ng dilim. Ang huling pader na tumatagal ay ang pader ng kanilang pagkakaisa. Ang nilalang na humarap sa kanila ay tila hindi mula sa mundong ito. Ang katawan nito ay binubuo ng mga anino na sumasama sa hangin, at ang mga mata nito, na kumikislap tulad ng mga bulalakaw, ay naglalaman ng lahat ng pighati ng buong mundo. Wala itong laman kundi ang kakilakilabot na pakiramdam ng walang hanggan, isang kalaban na hindi kayang maabot ng ordinaryong tao. Aline, Naya, huwag kayong titigil, ang sigaw ni Lirael, ang kanyang boses ay matatag at puno ng tapang. Ang nilalang na ito ay hindi makakatalo sa atin kung magsanib puwersa tayo. Ngunit bago pa nila magawang maghanda, ang nilalang ay mabilis na umatake. Mabilis ito tulad ng hangin, isang bagyong dumaan na nag-iwan ng kabuluhan. Ang mga kamay nitong mga anino ay humahaplos sa hangin, at bawat pagdapo nito sa katawan ng isa sa kanila ay nagdudulot ng sakit, hindi pisikal kundi espiritual. Aline, Naya, sigaw ni Lirael habang tinitingnan ang kanilang mga kalaban. Ang bawat hakbang ng kaaway ay mayroong dahilan. Tumutok sa kanilang galaw, gamitin ang kanilang lakas laban sa kanila. Si Naya ay hindi na nakatagal. Ang bawat pagkatalo ng mga nilalang mula sa dilim ay nagiging personal, at ang kanyang katawan ay sumabog na parang sigaw sa hangin. Ngunit si Aline, na mas maligaya kaysa kailanman, ay nagtipon ng lakas at nagpumiglas. Hindi kami magpapatalo, sigaw niya habang inilabas ang kanyang mga palad at inilunsad ang huling simbolo. Ang mga linya ng ilaw ay naglayag mula sa kanyang mga kamay, at sa isang saglit, ang pader ng kadiliman ay nagsimulang magdulot ng mga pagsabog sa kanyang paligid. Ang pader na noon ay napakabigat at hindi magapi, ay nagsimulang magbukas, hindi sa isang simpleng daan kundi sa pamamagitan ng isang pagsabog na nagdulot ng isang blinding light. Ang dilim ay naglaho. Ang nilalang na nagtataglay ng mga bulalakaw sa mata nito ay nagsimulang maglaho, ngunit hindi ito ang katapusan. Nagsimula itong mag-iba, ang katawan ng nilalang ay nagbago sa isang mistulang mas madilim na bersyon ng sarili nito. Hindi na ito isang nilalang ng kadiliman, kundi isang nilalang ng lahat ng mga pagkatalo na natamo nila, isang halimaw na hinubog mula sa kanilang mga kahinaan. Aline, Naya, magsanib tayo, wika ni Lirael, ang kanyang mata ay kumikislap ng liwanag. Ang pader ng kadiliman ay wala ng bisa. Ngayon, ang laban na ito ay magiging tungkol sa ating tatlo, at sa kung paano tayo magtatagumpay bilang isang buo. Ang mga mata ng tatlo ay nagtagpo, at sa bawat isa, nakita nila ang isang piraso ng kanilang nakaraan, ng kanilang mga kasaysayan, at ng mga lihim na hindi pa nila alam. Ang bawat isa ay naglalaman ng isang piraso ng tapang, isang piraso ng lakas na hindi pa nila nakikita sa isa't isa. Habang ang dilim ay patuloy na naglalabas ng mas matinding nilalang mula sa ilalim ng kanilang mga paa, nagsimula silang magtulungan upang labanan ito. Ang mga anino ay nagsimulang magbuo ng mga pader, ngunit sa bawat hampas ng kanilang mga kamay at mga simbolo, ang mga pader ay nagsimulang magwakas. Hindi nila alam kung gaano katagal sila naglaban, ngunit ang tanging nakikita nila ngayon ay ang kanilang lakas na nagsanib upang makuha ang kanilang kalayaan. Ang nilalang mula sa kadiliman ay sumabog sa isang napakabigat na tunog, at ang mga kaluluwa nito ay nagsimulang maglaho, umaabot patungo sa walang hanggan. Sa bawat kaluluwa na naglaho, ang mundo ay nagbukas ng mas malawak, at ang mga pader ng kadiliman ay tuluyang nawalan ng puwersa. Matapos ang lahat ng ito, wika ni Lirael, ang kanyang tinig ay malumanay, nagtagumpay tayo sa laban na ito, ngunit ang pinakamahalaga ay ang ating kaluluwa. Huwag ninyong kalimutan kung sino tayo. Ang tatlo ay nagtinginan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa at pangarap, ngunit alam nilang ang kanilang laban ay hindi pa tapos. Sila ay patuloy na lalaban, patuloy na maghahanap ng mga sagot sa kanilang mga tanong, at sa huli, makakamtan nila ang kanilang tunay na kalayaan. Ang araw ay nagsimulang sumikat sa silangan, ang mga sinag nito ay banayad at gintong kulay, binabalot ang buong kapaligiran ng liwanag. Ang mga tunog ng hangin sa mga dahon at ang malalayong awit ng mga ibon ay nagsisilbing paanyaya upang simulan ang isang bagong yugto.
Ngunit para kay Renzo, ang araw na ito ay hindi isang karaniwang araw lamang. Nakatayo siya sa harap ng lumang bahay ng kanyang pamilya, ang bahay na iniwan niya noon sa napakatagal na panahon, sa isang panahon kung saan ang kanyang mga desisyon ay nagdala sa kanya sa masalimuot na landas. Ang hangin, na dati ay isang malalayong tunog, ngayon ay tila nagbubulong ng mga lihim at mga alaala mula sa nakaraan, tinatandaan siya ng bawat hakbang na ginawa niya. Narinig pa rin niya ang tinig ng kanyang ina na tinatawag siya mula sa pintuan, ang mga yapak ng kanyang ama na umaabot mula sa mga koridor, at ang tawa ng kanyang kapatid na babae, laging handa para sa isang biro. Ngunit lahat ng iyon ay tila malayo na ngayon. Ang bahay ay tahimik, walang buhay, at naramdaman ni Renzo ang bigat ng bawat isa sa mga sandaling iyon na hindi na muling babalik. Sa lahat ng narating ko, natutunan ko na ang tanging bagay na hindi ko pwedeng iwanan ay ang aking pamilya. Ang mga salitang iyon, na binanggit ng kanyang ina sa huling pagkakataon na sila ay nagkita, ay patuloy na bumangon sa kanyang isipan. Umalis si Renzo nang hindi lumilingon, naghahanap ng isang bagay na hindi niya alam kung ano. Ngunit sa kanyang paglalakbay, natutunan niya ang matinding pakiramdam ng pagkawala at sabay na isang muling pagtuklas sa sarili. Mataas ang kanyang balikat, huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa pinto ng bahay. Ang kahoy ng pinto ay humabong ng kaunti sa bawat yapak niya, ngunit sa halip na tunog ng paglisan, ito ay tila isang paanyaya patungo sa mga bagong posibilidad. Inilapat niya ang kamay sa hawakan, at ang malamig na bakal ay nagbigay ng kaunting panginginig sa kanyang balat, ngunit ang kanyang determinasyon ay nagtulak sa kanya upang magpatuloy. Ang loob ng bahay ay nanatiling hindi nagalaw, parang ang oras ay tumigil dito. Binagtas niya ang mga silid, dumaan sa mga alaala ng kanyang kabataan na nakakabit sa bawat sulok. Ang sofa kung saan sila madalas magkatipon ng kanyang pamilya, ang mesa kung saan sila nagkakaroon ng mga tawanan at kwentuhan, ang kwarto kung saan siya lumaki. Ang bawat detalye ay tila humihiyaw ng kanyang pagkawala, ngunit sa parehong oras, ang kanyang pagbabalik. Renzo, anak, ang tinig ng kanyang ina ay tila umaabot mula sa likod ng pinto. Agad siyang napalingon, inaasahan niyang makita ang pamilyar na anyo ng kanyang ina. Ngunit wala siyang nakita. Tanging ang mga alaala na lang ang naroroon. Ang mga mata ni Renzo ay napuno ng luha, ngunit pinigilan niyang magluha. Alam niyang ang tanging paraan upang magpatuloy ay tanggapin ang mga bagay na hindi na mababago. Sa dulo ng bahay, natagpuan ni Renzo ang kwarto ng kanyang kapatid, isang silid na maraming taon niyang ipinagpaliban upang balikan. Dito siya madalas magsimula ng mga lihim na laro, mga kwentuhan ng magkahalong tawa at pag-aalala. Ang amoy ng mga librong paborito ni Sofia, pati na rin ang mga gamit na ipinagkatiwala sa kanya ng mga magulang, ay naroon pa rin, nagbigay ng pakiramdam ng hindi pagkakaalis. Ngumiti siya, naiisip ang mga araw na puno ng kaligayahan. May mga pagkakataon na hindi ko na alam kung anong dapat gawin, ang naisip niya. Pero sa lahat ng yon, natutunan kong tanggapin ang mga bagay na wala sa aking mga kamay. Habang naglalakad siya pabalik sa mga pangunahing bahagi ng bahay, napansin niyang may isang bagay na nakatago sa ilalim ng isang lumang mesa. Isang lumang larawan. Ipinagkibit balikat ni Renzo ang alikabok mula rito at nakita ang isang pamilyar na imahe. Isang litrato ng kanyang pamilya, nakangiti at masaya, lahat nakatayo sa harap ng kanilang tahanan. Ang mga tao sa larawan ay hindi na parehong nakikita, ngunit ang kasiyahan at pagmamahal ay buhay na buhay pa rin sa kanilang mga mukha. Nang tinignan niya ito, narinig niya ang mga hakbang. Maingat, mahina, ngunit sigurado. Nang siya ay lumingon, nakita niya ang isang pamilyar na anyo. Ang kanyang kapatid na si Sofia, hindi na bata, ngunit matandang babae, nakatayo sa dulo ng pasilyo. Sofia, tanong ni Renzo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon at gulat. Hindi niya siya nakita ng matagal, at hindi niya alam kung anong sasabihin o gagawin. Sumulyap si Sofia at mumiti, ang mga mata niya ay kumikislap, puno ng kalungkutan at pag-unawa. Renzo, matagal na kitang hindi nakita. Ano na ang nangyari sa'yo? Tahimik na tumingin si Renzo sa kanyang kapatid at hindi agad nakapagsalita. Naglakad siya patungo sa kanya, ngunit hindi niya alam kung paano simulan ang kanilang usapan. Nagbago na ako, Sofia, ang nasabi ni Renzo, isang malaking paghinga ang pinalabas niya. Ang mga nangyari, ang mga desisyon ko, lahat ng iyon, tinanggap ko na. Hindi ko kayang magtago pa. Tahimik si Sofia ng saglit bago niyakap ang kanyang kapatid. Walang mali sa pagkakamali, Renzo. Ang importante ay matutunan natin ang mga aral mula dito.
Ang mga salitang iyon ay tila isang hilom sa mga sugatang bahagi ng kanyang puso. Ang mga alaala ng mga pagkatalo, ng mga paghihirap, ay napawi ng isang pagkilos ng malasakit at pagmamahal. Ang sinasabi ng kanyang kapatid ay hindi lamang isang simpleng pangaral, kundi isang pagninilay na nagbigay sa kanya ng lakas upang tanggapin ang lahat ng nangyari. Naglakad sila pabalik sa sala ng bahay, ang parehong sala kung saan sila madalas magsama-sama noong bata pa sila. Walang kabigatan sa katahimikan na nakapalibot sa kanila, dahil ang oras at ang distansya ay nagbigay ng mas malalim na ugnayan, isang mas mature na koneksyon. Ano na ang susunod, Renzo? Tanong ni Sofia. Ano na ang plano mo? Sumulyap si Renzo sa bintana, tinitingnan ang malalayong bundok sa abot tanaw. Ang hinaharap ay hindi patiyak, ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Hindi ko alam, sabi niya, pero alam ko na magkasama tayo sa mga pagsubok na darating. Ngumiti si Sofia. Walang